Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Lunes, February 16, 2026. Sa ating pong headlines, pamalaan, may pagtulungan daw po sa Interpol sakaling iparesto ng ICC ang mga opisyal na manoy co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Pag-aresto sa mga senador na may kaso sa ICC,
dapat idaan sa lokal na hukuman ayon sa isang senador. ICI, aminadong matatagalan pa ang forfeiture order laban sa air assets ni Zaldico. Patas na pananagutan sa road safety incident, isinusulong sa Kamara. Department of Energy, tali daw ang kamay sa serye ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Mataas sa presyo sa mga produktong petrolyo kasado bukas. Dahil sa biruan, isa namang lalaki sa Tacloban pinagsasaksak ng kaibigan, patay. Isang security guard critical matapos pagbabarilin ng isang foreman sa lalawigan ng Rizal. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita, aminado ho ang Independent Commission for Infrastructure na matatagalan pa ang forfeiture order mula sa Court of Appeals para sa mga air asset ni Zaldico. Ayon po kay Yusek Caboy Paraiso, chairman ng ICI Technical Working Group, property rights ang pinag-uusapan at hindi ito maiuwi sa Pilipinas hanggat walang kautusan mula sa CA. Sa ngayon, ginagastusan pa ng pamahalaan ng hangar at ang maintenance fee ng ilang na-freeze na air assets ni Co. Magugunitang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na tinangkang i-deregister ang mga ito para maibenta ngunit sila ay nabigo. Nasa 5 bilyong piso na anya ang na-freeze na air assets ni Zaldico, kabilang po ang 2 Augusta Westland helicopter at Gulfstream na nasa Malaysia at Singapore. Muling iginiit ng Department of Energy na tali ang kamay nila sa serye ng oil price increase na pang-anim na sa susunod na linggo. Ngayon taon, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nila posibleng madikta ng mga kumpanya sa presyuan dahil sa umiral na oil deregulation law at diskwento lamang ang maaari nilang iapila. Idinilang alihim na nakadepende ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil imported ang mga produktong petrolyo sa bansa. Ito rin anya ang dahilan kung bakit nila isinusulong ang oil exploration upang hindi na umasa pa sa importation ang bansa. Umasa rin si Garin sa pamamagitan ng bagong tuklas na major natural gas reserve sa Malampaya. Mas marami ng kumpanya papasok na siyang makatulong upang kumalma ang presyuan sa local market. Rapido, hataw, balita. Umakit pa raw po sa 57 ang bilang ho ng mga namatay sa lumubog na barkong MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, 3 bangkay pa ang na-recover malapit sa pinaglubugan ng barko nitong linggo. 22 pa ang kasalukuyang nawawala habang nasa 200. 73 naman ang bilang ng mga nailigtas. January 26 nang lumubog ang barko na pagmamay-ari naman ng Allison Shipping Lines. Kabilang po sa tinitingnang sanhi ng paglubog ng barko ay overloading dalaman sa patuloy na pagtaas ng death toll kahit nasa 371 lamang ang bilang ng mga nakalistang pasahero ng naturang sasakyang pandagat. Inaasa matatapos na sa July ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 50% na ang natatapos sa unang phase, kabilang ang bahagi ng kalsada mula Ross Boulevard hanggang Orense. Nilinaw naman ni Dizon na ang ilang bahagi ng kalsada ay maaaring matapos ng mas maaga. Matatanda ang inanunsyo ni Dizon noong December 2025, natatapusin ang buong EDSA Rehab sa loob lamang ng 8 buwan. Mas mabilis kumpara sa naunang plano na abutin ng 2 taon ang pagkukumpuni sa EDSA. Rapido, hataw, balita. Eto na! Walang magawa ang DOE dahil magkakaroon naman ng panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo bukas, February 17. Sa magkakaiwalay na advisory mula sa mga oil company, abay tataas daw po ng 120
piso at 20 sentimos ang bawat litro ho ng gasolina. Habang kapatataas naman ng 60 sentimos ang bawat litro ng diesel at kerosene. Epektibo po ang oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya ng langis sa bukas alas 6 ng umaga, kahit meron pa tayong pagkakataon na magpa-full tank hanggang bukas. Nawin natin, sabi mo 120. Ayaw nga pala mali. Baka sabihin 120. 1.20 yan na. Pero just Piso the same, at 20 sentimos. pero just the same, pagtaas pa rin yan. Oo, ay Hindi sus talaga, ako, anyamat. Hindi pa bumababa ang halaga ng krudo, ang mga produktong petrolyo. Ay, mantakin mo, pang-6 na linggo na yan, ha? Nasunod-sunod na talaga pagtaas sa presyo kayo, ng petrolyo. Ano ba naman yan? Tapos maririnig mo pa sa DOE. Wala kaming magagawa. Dahil sa oil deregulation law, abay, dapat nang buwagin yung oil deregulation law na yan, ano ha? Pinaganda pa yung salita, tali ang kamay. Tali, ha? Abang hindi nila sabihin, inutil. Inutil. Wala magawa, inutil, di ba? Isinusulong ngayon sa Kamara ang mas papas na pananagutan para sa mga insidente sa kalsada. Kasunod dito ng paglundag ng isang estudyante mula sa pagkahulog ng isang estudyante mula sa LRT platform sa EDSA, kung saan sumalpok ito sa isang dumadaang sasakyan. Matatanda agad na dinakipan driver pero pinalaya din matapos mapatunayang wala itong kasalanan sa pagkamatay ng biktima. Sa ilalim ng House Bill 110 ni 4-piece Representative J.C. Abalos, hindi na otomatikong kakasuhan ng motorista ng sangkot sa isang aksidente kung mapapatunayang wala itong paglabag sa batas trapiko. Layunin ng panukala na maprotektahan ang mga inosenteng driver mula sa trauma at kaso na hindi naman sila ang tunay na sangkot o responsable. Rapido, hataw, balita. Samantala naman handang imbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang manoy palitan ng text messages ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Palace Yusek Adrian Bersamin na sinasabing umano'y bagman ng Pangulo. Sabi sa DZRH News ni CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, kung ihingin daw po ang kanilang tulong, may kakayanan ng ahensya na tukuyin ang authenticity ng naturang mensahe. Malalaman umano nila kung manipulado, edited, o isang uri lamang ito ng high-level identity spoofing na gumagamit daw po ng messaging app Signal para manipulahin ang publiko at i-frame ang government official sa flood control mess. Ayon po kay Paraiso, isang staff ng hindi na niya pinangalanang senador ang nabiktima ng ganitong scam. Labas tayo ng ating impila ng pamahalaan, makikipagtulungan sa Interpol sakaling ipaaresto ng ICC ang mga opisyal na pinangalanan bilang co-perpetrators ng dating Pangulong Duterte sa crimes against humanity. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet! Romel Ray, handa muling makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Police Organization sakaling iparesto ng International Criminal Court ang mga dati at kasalukuyang opisyal na pinangalanan bilang kasabwat sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na kung ano ang nangyari noong iparesto ang dating Pangulo ay siya rin gagawin kapag nagpatulong muli ang ICC sa pamamagitan ng Interpol sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa mga personalidad. Kabilang sa mga pinangalanang co-perpetrators ng ICC, sina Senator Ronald De La Rosa, sa dating PNP Chief, Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pa. Matatandaan na ipag-ugnayan ng ICC sa Interpol para maaresto si dating Pangulong Duterte noong March 2025 dahil hindi na miyembro ng Rome Statute ang bansa, kaya hindi maaaring dumirekta ang ICC sa pamahalaang Pilipinas. Gayunman, nananatiling miyembro ng Interpol ang Pilipinas, kaya idinaan sa kanilang ICC ang pagpapatupad ng arrest warrant. Sa kabila nito, nanindigan ang Malacanang na wala pa rin jurisdiction ng ICC sa bansa dahil hindi na miyembro ang Pilipinas. Binigyang din ni Castro na walang kinalaman ng Administrasyong Marcos sa anumang desisyon ng ICC dahil ang kasong kinasasangkutan ng dating Pangulo ay matagal nang naisampa. Pakinggan natin si Yusek Castro. Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po Pangulo
Si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala naman, dating Congressman Zaldico at iba pang congressman, abay, dapat lang daw pong madiin sa flood control scandal ayon po kay Senador J.B. Ejercito. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, dapat lang madiin sa manumalyang flood control project si dating Congressman Zaldico at mga tinaguriang contractors. Ito ang paniniwala ni Senator J.B. Ejercito naging masugid sa pagdalo sa mga hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Nais nitong matuntun at matukoy ang mga may pananagutan sa anomalya. Sabi ni Ejercito, nais nitong makita sa Senate Blue Ribbon Committee report, maliban si Coy ang iba pang mga congressmen na contractor na din. Aminado ito na nakukulangan siya sa nilalaman ng Senate Blue Ribbon Committee report, ngunit maaari naman itong lumagda at magsulong ng ilang mga amendments. Pinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nabigyan na ng tig-isang kopya ang mga miyembro ng komite sa paunang report. Kung makakuha ito ng 11 pirma ay maaari nang ma-sponsor sa Senate plenary ngayong linggo. Ngunit kung wala umanong sapat na makuhang lagda ay walang maituturing na committee report. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DTRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, malamang hindi dumaan sa tinatawag na fast track mode. Sino nagsabi niya? Marriage number 12, Manang Milky Regonan. Manang Milky, so walang shortcut, Manang Milky? Walang shortcut, Romel at Ray. Posibleng dinggin sa House Committee on Justice ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isa sa endorsers ng unang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kasama sina Representative Rene Co at Sara Elago ng Akbayan o Makaybayan. Nasa opisina na ni House Speaker Faustino D. III ang tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara matapos i-transmit ni Secretary General Cheloy Garafil. Ang kay Tino, naniniwala siya na mayorya sa mga kongresista ang pabor sa pag-usad ng impeachment laban sa Presidente. Sa ngayon, sinabi ni Tino, wala siyang naririnig na planong idaan sa fast-track mode ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Kapag fast-track mode kasi hindi nadadaan sa House Committee on Justice at agad nang i-endorso sa Senado kapag naakuha ng 1/3 votes mula sa mga mambabatas. Sabi ni Tino, makabubuting dumaan sa hearing ng komite ang impeachment laban kay VP Sara para marinig muli ng publiko ang mga negasyon laban sa pangalawang Pangulo, lalo't hanggang ngayon ay umiiwas o hindi pa rin nasasagot ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya. Ako si New Greg Una nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, Sian Gaza, ilang Facebook page, nireklamo daw po ng cyber libel ni Michelle D. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakairay personal na inireklamo ng beauty queen na si Michelle D ang online personality na si Sian Gaza dito sa National Bureau of Investigation. Kasama yung kanyang abogado na si Attorney Maggie Garduque, naghain ng cyber libel CD laban kay Gaza at mga nasa likod ng ilang Facebook page na nagpapakalat daw ng mga fake news tungkol sa kanya. Idiniini din na may tiwala siya sa sistema at umaasang lalabas din yung katotohanan, lalo pa totoong buhay na raw yung naaapektuhan. Bagamat hindi na idinitalye, hindi raw dapat inormalize yung mga sinasabi ni Gaza na dapat matutunang irespeto naman yung mga kababaihan. Aminado siyang masakit sa kalooban yung tinawag niyang defamation na nakakaapekto na raw sa kanyang reputasyon. Tingnan natin. Of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what
what you've done for your career and the hard work you've put. But again, it's also part of the job to be a public figure. You know, everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. Matatanda ang sinabi rin ng kampo ni Dina, pinag-aaralan din nila ngayon na kasuhan ng libel at perjury yung personal assistant at driver naman ng kaibigan niyang si Rian Ramos. Una nang nagreklamo sa NBI si alias Totoy ng di umano'y pambubugbog at illegal detention laban kina Di Ramos at Samantha Panlilio dahil sa isyu ng ampaw na may sensitibong larawan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2026 U.S. Business Mission to the Philippines, formal na inilunsad bilang bahagi ng selebrasyon para sa ika-80 anibersaryo ng Philippine-U.S. Diplomatic Relations. Ibalita mo yan, RH number 4, Ms. Karen Oyong, Ms. K. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal na inilunsad ng Philippine Consulate General sa New York sa Amerika ang 2026 U.S. Business Mission to the Philippines, kung saan layunin nitong magtipo ng mga business executives, mga mamumuhunan, Filipino-American professionals at industry leaders para bigyan sila ng mas malalim na kaalaman ukol sa ekonomiya ng Pilipinas at mahikayat ang mga ito na mamuhunan sa bansa. Ay sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang naturang paglunsad ay parte ng selebrasyon ng ika-80th anniversary ng pagkatatag ng Philippines-U.S. Diplomatic Relations ngayong taon, katuwang ang Philippine Trade and Investment Center sa New York at kasama ang Philippine-American Chamber of Commerce o PACC. Sa naturang briefing, binalangkas ni Consul General Senen Mangalili ang mga dahilan kung bakit mainam mag-invest sa Pilipinas. Dahil na rin sa tinatawag niyang robust economic fundamentals, a young and digitally native population, at ang proximity ng bansa sa ASEAN market. Nagbigay rin ng economic outlook ang ilang mga tagapagsalita tulad ng mga kinatawan ng University of Asia in the Pacific, SGV and Company, National Tax Asia Pacific Group ng Ernst & Young at iba pa bilang pasilip sa macroeconomic trends, policy reforms at emerging sectors for investment sa bansa. Pinangunahan ni Mangalili at Trade Commissioner Alma Argayoso ang naturang ceremonial launch ng mission kasama mga kinatawan ng konsulado at Philippine-American Chamber of Commerce na may espesyal na mensahe galing naman kay Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, na nanghihikayat sa mga kumpanya sa Amerika na lumahok at mas palalimin pang engagement nito sa bansa na tinawag niyang isa sa mga matatag at fastest growing economy sa Southeast Asia. Nakatakda namang magtungo sa bansa ang U.S. Business Mission sa darating na Hulyo ngayong taon kung saan inaasahang bibisitahin nila ang Manila-Luzon Economic Corridor o Manila-Clark-Subic areas at Palawan upang magsagawa ng mga high-level briefings, business-to-business o B2B meetings, site visits at engagements kasama ang ilang mga opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor o private sector partners. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Samantala, 4 na abandonadong parcel na may lamang mahigit sa 5 milyong pisong halaga daw po ng marijuana kush na diskubre sa mail facility sa Pasay. Report mula kay RH27 Noche Gagas Noche. Lakay Ray at Romel, aabot sa 5.6 milyong piso halaga ng marijuana kush ang nasabat sa 4 na abandonadong parcels sa loob ng Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Ay sa report ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, tumitimbang ng 3,776 grams ang laman ng parcels mula sa Thailand at Canada. Nakadeklara umanong snacks, damit, libro, accessories at iba pang similar items. Ayon pa sa PNP-ABC Group, na diskubre ang kontrabando matapos dumaan sa cargo X-ray screening at manual inspection. Una nang sinabi ni PNP-ABC Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome
ang pinaigting na security operations kasamang NAIA IADITG. Hindi magtatagumpay ang anumang criminal acts sa mga paliparan. Arit sa 27 na chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Partnership sa pagitan ng Pag-ibig Fund, BHSUD at Megawide Construction Corporation para magtayo ng 7,000 pabahay sa loob ng 2 taon. Ibalita mo yan na Rich number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, 7,000 bilang ng precast housing unit ang planong itayo ng gobyerno sa loob ng 2 taon. Ito ang inihayag ng Pag-ibig Fund sa pamamagitan ng partnership sa Department of Human Settlement and Urban Development at ang Megawide Construction Incorporated. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marlene Acosta, alinsunod sa kanilang mandato na makapagbigay ng sustainable financing para sa pabahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay program ng Marcos Administration. Ang itatayong mga unit ay sa pamamagitan ng paggamit ng precast, isang makabagong teknolohiya. Itong 10 billion ito ay gagamitin ng Megawide to construct at least 7,000 units in 2 years. Pag nagawa na yung 7,000 units na yun ay ibibenta sa mga pag-ibig members na ang magiging interest rate ay 3%. So, suportado talaga kasi from 9% na kita namin, papautang namin sa pag-ibig members na 3%. Samantala, nasa 27.17 billion pesos na housing development, housing financing ang inaprubahan ng ahensya kung saan 8.5 billion pesos dito ay naipalabas na tinaasahang susuporta sa konstruksyon ng mahigit 21,000 socialized housing unit na nagsusulong sa housing delivery ng 4PH program. Ngayong araw ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ika-7 anibersaryo ng DSUD kung saan ipinakita ng private construction company na Megawide sa kanilang precast plant sa Taytay Rizal ang pinakamabilis na paraan ng paggawa ng mga bahay. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, ilang lugar daw po sa Grace Park, Caloocan City nakaranas ng mabagal na daloy ng trapiko dahil sa ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin, bakit? Abala kay Ray, hanggang sa mga oras nito at nasa nga mamayang hapon ay makaranas pa rin na mabigat ang daloy ng trapiko at kalsada ng ilang bahagi ng Grace Park na nag-umpisa pa ito kaninang umaga la kay Ray. Ayon kay Ginoong Bernardo ay ito ay pangbigyang daan ang pagdiriwang ng Pestang Bayan bilang pagkilala sa pagkapatron ni San Roque sa buong lungsod ng Caloocan. Ngayong araw ay asahan pa rin yung mabigat na daloy ng trapiko sa kaban ng 10th Avenue. Kanto ng Mabini mula alas 5 pa ng umaga ito at pagtatapos hanggang mamayang hapon na. Pinayuhan ng DSTM ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta mula 10th Avenue, kumaliwa patungo na sa Zamora Street, kumanan sa J. Rodriguez at kumanan naman sa Mabini. Pinangunahan ito ni along malapitan itong pagdiriwang kasabay ng pagbukas ng Caloocan Park para sa harap mismo ng San Roque Church habang ginugunita ang ika-64 City Hall ng Caloocan. Sinabi na nito na nagtalaga na rin sila ng mga enforcer na magbibigay gabay sa mga motorista. Humingi naman ang pamanin ng lungsod sa mga maapektuhan ng pagdiriwang sa araw na ito. RS23 at ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Thank you, Edwin. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride!
Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2
2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Ang niyo primo mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mayroon muna ang report mula kay Val Gonzalez, Ombudsman. Isasalang na rin daw po sa preliminary investigation si Curly Discaya tungkol sa 96 million pesos na ghost project anomaly sa Davao Occidental. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, inanunsyo ngayon sa media ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na kasama na rin si Curly Discaya sa isasalang sa preliminary investigation dahil sa partisipasyon sa 96 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Sa pulong balita ang sa tanggapan ng Ombudsman, sinabi ni Clavano na hawak man nilang mga ebidensya, mga affidavits o sinumpaang mga salaysay ng iba't ibang mga individual na nagpapatunay na si Curly ang may kontrol sa St. Timothy Construction Company na nakakuha sa maraming mga kontrata sa DPWH. Matatandang ito rin ang kasong nagdilil sa misis ni Curly na si Sarah Discaya na ngayon ay nakakulong. Pakinggan natin si Assistant Ombudsman Nico Clavano. A manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control
dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Sa ngayon, sabi ni Assistant Ombudsman Clavano, bumuo ng Ombudsman ng investigating panel at bibigyan nila ng pagkakataon si Curly na makasagot at susundin nila ang tamang proseso. Ang St. Timothy Construction Corporation ay isa lamang sa construction companies na mga diskaya, nakabilang sa 15 construction firm na nakakopo ng multi-bilyong pisong proyekto sa DPWH na kung hindi man mga substandard ay isang ghost project. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa biruan lalaki sa Tacloban, pinagsasaksak ng kaibigan, patay. RH number 32, Jimmy, angay Jimmy. Ginagamot sa ospital matapos pagsasaksakin dahil lang sa palitan ng mga jokes ng kanyang matalik na kaibigan. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Van, 45 anyos, may asawa, Villard owner residente sa lungsod ng Tacloban. Nagilalang suspect si alias Bert na sa 8 taong gulang residente sa barangay 103 Palanog. Nangyari ang insidente alas 9 kagabi sa barangay 103 Palanog, Tacloban City. Sa investigasyon ng PNP ang biktima nagsusupervise ng billiard hall nang pumasok ang suspect na kainom na nakakalasing na inumin. Ang biktima at suspect ay matalik na magkaibigan, nagpalitan ng jokes na mantong sa mainit na pagtatalo. Nang makita ng biktima mugot ng patalim ang suspect ay bumagsak ito sa sahig matapos madulas at pagsasaksakin ng suspect. Tinamaan ang biktima sa kaniyang katawan at itinakbo sa Divine Word Hospital Tacloban para malapatan ng kaukulang lunas. Agad naman tumakas ang suspect, dala ang patalim na ginamit sa krimen. Sa kasalukuyang patuloy sinasagawang manhunt operation ng Tacloban City Police Office. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala, security guard kritikal matapos ang pagbabarilin ng isang foreman sa Rizal. Report mula kay RH30, Eric Dastas. Eric? Bro Ray, patuloy na inoobserbahan ng mga dalubhasang doktor ang isang security guard matapos nga itong pagbabarilin na nagtamo ng tama ng bala mula sa kalibre 38 revolver na nakaalitan nitong foreman sa Sunrise Executive Subdivision, Barangay Santo Niño, Cainta, Rizal. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima na nakilalang si alias Geno, 39 anyos, at ang suspect na nakilalang si alias Joel na nauwi sa pamamaril ng naturang suspect. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang naturang suspect na maharap sa kasong frustrated murder na nakapihit na ngayon sa Cainta Municipal Station, habang patuloy na gumugulong ang investigasyon kung ano pa ang malalim na dahilan ng suspect sa naganap na krimen. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga dating NPA sa Kalamansig, Sultan Kudarat, na humingi ng amnesty, pinulungan ng militar. RH number 19, June, Di Makutak, Paring June. Paring Yumel, Paring Ray, 133 na mga dating combatants ng New People Army o People's Army ang mula sa area ng Sultan Kudarat Province ang tinutulungan ng 37th Infantry Battalion para maproseso ang kanilang layuning maka-avail sa amnesty program bilang formal na hakbang sa muling pagbabalik nila sa buhay sibilyan. Bilang kabahagi ng proseso is nailalim sa 5 days legal case management ang amnesty and amnesty application workshop ang 133 NPA sa bayan ng Kalamansig na karamihay voluntaryong nagsalong ng armas. Ang aktibidad ay pinangunahan ng OPAPRO, katuwang LGU Kalamansig at Provincial Local Government sa magitan ng PTF, LCAC, PNP Kalamansig, SOCSARGEN, for Peace, Nation and Development Program o SPAND, Local Amnesty of Coronadal at PAO Sultan Kudarat. So magitan ng workshop, matutulungan ang sa legal na proseso mga dating rebelde na may mga pending cases tulad ng murder, arson at anumang iba pang mapaglabag sa batas nung sila aktibo pa sa kilusan upang mabigyan sila ng safe conduct passes. Sa mga aplikante, 53 sa kanila ang nabigyan ng safe conduct passes habang 114 pa
ang formal na nagsumite ng kanilang aplikasyon. Tinitiyak naman ang pamunuan ng 37th Infantry Battalion sa pakikisa sa PNP ang ligtas at kayusan ng naturang aktibidad. Habang papuri naman at taus-pusong pasasalamat ang bukang bibig ng mga former rebels sa ng kanilang mga pamilya. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, higit sa 40.7 na milyong pisong halaga daw po ng iligal na droga na kumpiska, 2 naresto sa Cordillera. Report mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Kinumpiska ng mga otoridad ang higit 40.7 na milyong piso ang halaga ng illegal na droga at nahuli naman ang 2 drug personality sa magkakaiwalay na operasyon sa lalawigan ng Benguet Mountain Province, Kalinga at Apayao. Sa Benguet, 22,400 fully grown marijuana plants at 284 na gramo ng tuyong dahon ng marijuana na may standard drug price ng 38.5 million pesos ang nadiskubre sa mga serye ng marijuana eradication operations na inilunsad sa Barangay Tagkadang, Barangay Poblasyon at Barangay Badeo Kibungan at sa Barangay Bago at Barangay Kayapa sa Bakon. Sa Mountain Province, 2 abandonadong sako naman na naglalaman ng tuyong dahon ng marijuana na may bigat na 20,000 gramo at standard drug price na 2.4 na milyong piso ang nadiskubre sa ilalim ng isang tulay sa boundary ng Barangay Saklit sa Danga at Barangay Bugnay sa Tinglayan, Kalinga. Ang mga nadiskubring marijuana ay dinala sa kustodiya ng PIDEA Mountain Province. Sa Kalinga naman, isang 23 taong gulang na lalaki ang nahuli at 3 sachet na pinaginialaang shabu na may bigat na 1.5 gramo at standard drug price na 10,200 pesos ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation sa Tabuk City. Samantalang sa Apayao, isang 30 taong gulang na lalaki ang naaresto at 3 sachet ng pinaghihilalang shabu na may bigat na 0.1224 grams at standard drug price na 832 pesos ang nadiskubre sa implementasyon ng search warrant na nilunsad ng mga operatiba. Ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustodiya ng mga kaukulang lead operating units para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dating pulis at barangay kagawad arestado sa bypass operation sa Dingle, Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Nahaharap sa kaso ang isang dating pulis at ang number 1 barangay kagawad matapos maaresto sa drug bust operation sa barangay Likuan, Dingle. Ayon kay Provincial Drug Enforcement Unit Chief Major Daja de Lima, nagtagal ng 6 na buwan ang kanilang monitoring bago nadakip ang dating pulis, barangay kagawad at isa pang subject. Mga 10 taon na di umano na-dismiss sa serbisyo ang dating pulis dahil nag-absent without official leave o awol. Nakuha sa 3 ang 7 sachet na suspected shabu na nagkakalaga ng 2.1 million pesos. Nagpapatuloy ang validation ng PDEU sa source ng illegal drugs ng mga naaresto sa Iloilo Province. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala naman, isang lalaki na aresto ho sa isang bypass operation sa San Fabian, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fajardo. Freddy. Sa halip na rosas, pusas ang nasa kamay ng isang lalaking tulak ng illegal na droga sa San Fabian, Pangasinan noong araw ng mga puso matapos siyang masakote sa anti-drug bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, nagsagawa ng operasyon alas 4 ng hapon sa Barangay Poblasyon sa nasabing bayan ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team gamit ang marked money, isang nagkunyaring buyer at nakabig na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu sa suspect. Kaya agad itong inaresto ng i-body search na kumpiskang sukbit nitong kalibre 38 baril na may 3 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng San Fabian Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isang empleyado ng NFA sa Northern Samar, binaril ng security guard. Alamin natin kung anong detalye. RH number 4, Jane Bantayan. Inaresto ng mga pulis ang isang security guard ng National Food Authority matapos na barilin nito ang isang empleyado rin ng NFA. Nangyari ang pumamaril sa mismong compound ng NFA ng Barangay Rawislao, ang Northern Samar. Naabutan naman ang rescue team ang biktima na nakahandusay at agad na isinugod ng MDRE Mulawang sa Gibitan Memorial Hospital. Batay sa inisyal na investigasyon, ang nasabing security guard at ang biktima ay matagal na palang may alitan. Nagugat naman ang pamamaril nang ang isang customer ay nagtanong sa nasabing guard kung saan ang pagkiklaim ng nabili niyang bigas. Inirefer naman ito ng guard sa biktima na siyang duty in charge sa nasabing araw. Ngunit binaliwala lang daw umano ng biktima ang customer na inirefer ng nasabing security guard. Nang dumaan sa post ng gwardya ang biktima, tinanong ito ng nasabing guard kung anong problema at di niya binigyan ng atensyon ang na-refer niyang customer. Ayon naman sa nakasaksi, bigla lang nilapitan ng biktima ang suspect. Sa pag-aakala naman ng nasabing guard na aagawin ng biktima ang service firearm, ay agad itong tumayo at pinaputukan ng biktima na tinamaan sa bandang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Agad naman ang sagawa ng follow-up investigation ng Lawang MPS na nagresulta sa voluntaryong pagsuko rin naman na nasabing suspect. Ang nasabing guard, kinilala na si alias Ed, 49 na taong gulang residente ng Barangay Heights, San Miguel Heights, Lawang, Northern Samar. Kasalukuyan na itong nakakulong at ongoing pa ang investigasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, 85 katao arestado po sa isang linggong anti-crime operation sa Bataan. Report mula kay Danny Kumilang. Danny! Umabot sa 85 individual ang naaresto sa pinaigting na anti-crime at anti-drug operation na isinagawa mula Pebrero 9 hanggang 15, 2026 sa lalawigan ng Bataan sa loob ng isang linggong operasyon. Naitala ang pagkakaaresto sa 14 na wanted person, 24 na drug suspect, 42 katao na sangkot sa illegal na sugal at pangisda at 5 iba pa dahil sa paglabag sa mga special law at iba't ibang kaso. Pinuri naman ni Colonel Marte Salvador, Provincial Director ng Bataan PNP, ang dedikasyon at mas pinaigting na pagsisikap ng mga kapulisan sa lalawigan ng Bataan at binigyan din ito na mahalaga ang matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad upang makamit ang mas ligtas at tahimik na pamayanan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, Kyle Bulyas. Kyle! Kay Ray Romel, abiso sa mga motorista, sarado ang ilang kalsada sa lungsod na Maynila upang bigyang daan ng pagdiriwang ng 2026 Lunar New Year. Isasara mamayang alas 7 ng gabi ang southbound ng Jones Bridge, habang sarado naman ang northbound dito mamayang alas 9 ng gabi. Samantala, simula mamayang alas 10, sarado naman ang Plaza Lorenzo Ruiz U-turn access mula yan sa Juan Luna Street hanggang sa Quintin Paredes, Ongpin Street mula Juan Luna hanggang Quintin Paredes, kahabaan ng Quintin Paredes, Dasmariñas hanggang Escolta, Jones Bridge, Juan Luna Street mula Dasmariñas hanggang Muelle de la Industria, Binondo Intramuros Bridge at Plaza Cervantes. Sa iba pang balita, sa pool naman ng water service interruption ng ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa maintenance activities na gagawin ng Manila Water. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Barangay Pineda sa Pasig City, Barangay Bagong Bayan, E. Rodriguez, Nayong Kanluran sa Quezon City, at Barangay Parang, Santo Niño, Santa Elena, Fortune at Marikina Heights sa Marikina. Mag-uumpisa ito sa February 18 ng alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita! Maraming salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong bisperas ng Chinese New Year. Kung Hei Fat Choi, ano po? Thank you, Ms. Renapit. Maraming salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. RH!
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at virus.